Kabanata 1681. Ikaw ang may pinakamasalimuot na paksa. Sa sobrang galit, naglakad si Ansel hanggang sa isa pang gusali. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa early 50s ang nakatayo sa harap ng pasukan ng gusali. Malapit na siyang makapasok sa isang sasakyan sa oras na iyon. Jules, saan ka pupunta? Tinanong ni na Ansel at Benoit si Jules matapos lumapit sa kanya na nakapikit ang mga mata. May kasama silang grupo ng mga lalaki na sumusunod din sa kanila. Napalingon si Jules, mamaling ang tingin sa pinanggalingan ng boses. Pagkatapos ay napansin niyang sumulpot sina Ansel at Benoit sa harap ng kanyang bahay kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Nakangiting tanong niya, Ansel at Benoit, ano lang ang balak mong gawin sa pagdadala ng napakaraming tao sa aking lugar? Nandito ba kayo para makipaglaro sa akin? Wala akong oras na makipagbiruan sa'yo ngayon. Lumapit si Ansel kay Jules. Nagpasya siyang putulin ang paghabol. Jules, pupunta ka ba sa Komodo Island para hanapin si Olympias? Napangiti si Jules at tumango, malinaw na wala siyang balak itago ang tunay niyang intensyon. Yes, I am about to leave for Komodo Island, he stated blatantly. Alam mo rin na malapit ako sa pamilya ni Zeph dati. Hindi pa rin ako mapakali sa nangyari sa kanila, kung saan maling inakusahan si Zeph na humantong sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Pagkatapos noon, inutusan ni Father ang lahat na itigil na ang pagpupursage sa bagay na iyon. Pero Ansel, sino sa palagay mo ang taong bumukas kay Zeph noon? Naisip ni Itay na magbitiw sa taong iyon, at si Zeph ang pinakamahusay na kandidatong pumalit sa kanyang pwesto noong panahong iyon. Matapos mamatay si Zeph, ipinahayag ni Itay na magpapatuloy siyang maglilingkod bilang patriarka ng pamilyang White hanggang ngayon upang mapanatili ang pagkakasundo ng pamilya. Jules, huwag kang ngang magsalita ng kakaiba. Sabi ni Ansel na dumidilim ang mukha. Noon, walang kinalaman sa akin ang pangyayari kay Zeph. Huwag mo sanang dumisan ang pangalan ko ng mga maling akusasyon. Look at you, Ansel. What got you so worked up? Hindi ko naman sinabing ikaw ang nakipag-frame kay Zeph noon. Walang masabi si Ansel. Jules, wala ako sa mood makipaglaro sa'yo dito. Kung gusto mong makipag-away sa akin, pumunta ka sa akin ng patas. Hindi mo na kailangang makisali sa mga pukana at pukana na ito. Ansel then asked, hindi ba lagi mong sinasabi na hindi ka interesado sa patriarchal position? Bakit ka pupunta sa Komodo Island para hanapin si Olympias ngayon? May koneksyon ba ang dalawang insidenteng ito? Singkit na mga mata ang tanong ni Jules. Sinisingil ni Ansel, gusto mo na lang pumunta doon at iuwi si Olympias. Hindi ba para mapasaya mo ang ating ama? Ikaw ang may pinakamasalimuot na mga pukana. Sana huwag mong husgahan ang ibang tao ayon sa iyong mababang pamantayan, sabi ni Jules, ang kanyang ekspresyon ay nagdidilim. Pupunta lang ako sa Komodo Island para iuwi si Ollie para tuparin ang huling hiling ni Father bago siya mamatay. May responsibilidad akong gampanan bilang anak. Ikaw naman, bakit kailangan mong gawing komplikado? At saka, para maiwasan ang paghihinala, gumawa ako ng espesyal na paglalakbay sa Komodo Island pagkatapos lamang na pumunta ang iyong mga tao doon. Gayunpaman, hindi nagawang ibalik ng iyong koponan si Ollie. Paano mo ako masisisi niyan? Si Jules ay biniyayaan ng isang pilak na dila na nagpapahintulot sa kanya na magsalita sa labas ng anumang sitwasyon. Natigilan si Ansel dahil sa makulit na tugon ni Jules. Natagpuan ng una ang kanyang sarili na namumula dahil sa kahihiyan sa mahabang panahon. Hindi niya talaga alam kung paano pa sinungalingan si Jules. Uulitin ko, Ansel. Kapag pumanaw na si tatay, mamanahin mo ang posisyon ng patriarch. Walang makikipag-away sa iyo, pero sana maintindihan mo na hindi dapat pretuhin bilang negosyo ang ugnayan ng pamilya. Pagkatapos noon ay naghanda na si Jules para pumasok sa sasakyan. Naglabas naman ng utos si Ansel. Agad namang pinalibutan ng mga tauhan ni Ansel ang sasakyan ni Jules. Ansel, anong ginagawa mo? Jules, itigil mo na ang pag-arte na parang hindi mo alam ang ginagawa mo. Malamig na ngumuso si Ansel. Dahil hindi ko na maibabalik si Olympias, hindi mo na rin siya maibabalik. Paano kung ipilit kong pumunta si Olympias? Nagalit din si Jules nang mapansin si Ansel na naghahanda para sa isang showdown. Parang nagpumilit ang huli na sunugin ang lahat ng tulay sa pagitan nila. He chided, Ansel,
I have already made it very clear. Pupunta ako sa Komodo Island para ibalik si Ollie kay father para tuparin ang wish niya. Wala akong ibang motibo. Bakit kailangan mong maging paranoid? Fine. I'm not going to go get her. Why don't you go there yourself? Nagdilim agad ang ekspresyon ni Ansel. Alam na alam niyang mabibigo siya kung personal niyang anyayahan si Olympia sa bahay. Palagi na nilang ayaw sa isa't isa mula pa noong bata pa si Olympias. Ito ay ligtas na sabihin na pareho silang nagbahagi ng isang masamang relasyon. Ansel, sabihin mo sa mga tauhan mo na umatras na. Tanong ni Jules. I already told you. Kung hindi ko siya maibabalik, you shouldn't even think about going to get her either. Kinagat ni Ansel ang kanyang mga ngipin. Si Jules ay mukhang malungkot bilang ganti. Sino ang nangahas na pigilan si Master Jules? Halika sa akin, maglalaban tayo, isang boses ang narinig sa sandaling iyon. May napunit sa ere nang biglang bumagsak ang boses. Ito ay tunog ng isang malamig na talim na binubunot. Parang biglang tumigas ang hangin sa kanilang paligid. Isang napakapangit na kamamatay na aura ang nakatutok sa kanilang direksyon na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pang-aapi. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng tunog. Lumapit sa kanila ang isang lalaking nasa edad 40. Siya ay hindi partikular na malakas o matangkad, ngunit naglabas siya ng isang aura na katumbas ng isang hukbo ng libo-libo. Siya ay may hawak na talim na tila karaniwan ngunit nagmumula sa isang alon ng matinding pang-aapi. Siya ay tumungo sa karamihan ng tao ng mag-isa, ngunit siya ay nakakatakot bilang isang hukbo ng 1,000 sundalo. Ang kanyang aura ay nagliyab na parang bagyong dagat, at ang talim sa kanyang kamay ay partikular na nakasisilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ang paniralang Unman Army ay iniekma para sa kanya dahil mayroon siyang kapangyarihan na kalabanan ang 1,000 sundalo ng sabay-sabay. Etor. Maging si Ansel ay napasinghap ng mariin nang makita niya si Etor na naglalakad mula sa kabilang side. Ang taong ito ay may malaking kapangyarihan, halos sa punto ng pagiging intimidating. Ang kanyang pinakakilalang record ng labanan ay mga petsa mula 8 taon na ang nakalilipas. Noon, nagkaroon ng away ang pamilyang White sa isa pang pamilya sa sinaunang martial arts world. Nais ng magkabilang panig na wakasan ang kanilang alitan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa ring. Nakipaglaban si Etor sa 4 na magkakasunod na mandirigma ng transformation at nilaslas silang lahat. Ang kanyang pambihirang pagganap ay kilala sa buong sinaunang martial arts world. Sa kabilang banda, si Etor ay personal na entourage ni Jules. Siya ang pinakadakilang kakampi ni Jules, at siya ay tapat sa kanyang amo. At the same time, isa siyang entity na pinakakinatatakutan ni Ansel at ng iba pa. Walang alinlangan, si Etor ay nakalista bilang isa sa nangungunang 5 miyembro sa mga mandirigma ng pamilyang White. Kung titingnan si Jules at ang kanyang henerasyon sa kabuuan, tiyak na si Etor ang pinakamahusay na manlalaban. Hindi umaalis sa katawan niya ang talim ni Etor. Sinunod lang niya ang utos ni Jules. Maging si Regis, ang patriarch ng White family, ay hindi makapag-utos sa kanya. Sa makatuwid, si Etor ay maaaring tingnan bilang isang malayong kamag-anak ng pamilyang White. Kung mananatili si Jules sa pamilyang White, mananatili siya sa kanya. Sasamahan ni Etor si Jules kung iiwan niya ang kanyang pamilya. Anong ginagawa mo sa talim mo ngayong wala na sa kaluban nito, Etor? Sinusubukan mo bang kalabanan ako? Sa mahabang panahon, nagkaroon ng opinyon si Ansel tungkol sa mapanghamon na poster ni Etor, kaya sinamantalan niya ang pagkakataong pag-alitan siya. Si Etor naman ay hindi sineseryoso si Ansel. Kung sino man ang maglakas loob na gumawa ng hakbang laban kay Master Jules, gagawin ko ang taong iyon na mamatay sa isang trahedya na kamatayan kahit na isuko ko ang aking buhay, malamig na sabi ni Etor. Pagkatapos noon, diretso siyang naglakad papunta kay Jules at sinabing, Master Jules, pakisamahan mo ako sa biyahe. Sumakay si Jules sa sasakyan, si Etor naman ang sumunod. Kabanata 1682. Clovis White. Walang sino man mula sa malaking hukbo ni na Ansel at Benoit ang nangahas na pumasok para pigilan sila. Ansel, talagang ibabalik ko si Ollie para tuparin ang huling hiling ni Ama bago siya mamatay. Wala itong kinalaman sa iba pa. Bukod doon, muli kong uulitin na wala akong balak na hamanin ka para sa posisyon ng patriarch.
Sana hindi mo itutuloy sa bawat pagkakataon, kung tutuusin, magkapatid tayo. Pagkatapos ay isinara ni Jules ang pinto ng sasakyan sa likuran niya. Nagsimula ang sasakyan at nagmaneho palabas ng bakuran ng White Family Mansion. Naiwan naman yung iba pati si Ansel. Napuno ng galit ang puso ni Ansel. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob, ngunit hindi niya magawa dahil nasa bahay siya ni Jules. Nagbabanta si Ansel, Etor, tama. Huwag mong isipin na ikaw ang pinakamalakas na mandirigma ng pamilyang White. Bilang isa sa mga credo ng sinaunang martial arts world, ang aming pamilya ay may napakaraming kapangyarihan, na marami sa mga ito ay higit na nakahihigit sa iyo. Kapag ako ang pumalit bilang patriarch ng White family, ikaw ang unang taong haharapin ko. Galit na lumabas si Ansel. Sa puntong ito, may paggalang na lumapit sa kanya ang isang matandang lingkod ng pamilya na may pilak na buhok. Master Ansel, iniimbitahan ka ng aking amo na pumunta dito. Holder ang pangalan ng matandang utusan. Siya ang personal na entourage ng Great Elder, Clovis White, ng White Family's Council of Elders. Matagal nang kasama ni Holder si Clovis. Si Holder ay hindi lamang isang lingkod, ngunit siya rin ay isang lubos na iginagalang na miyembro ng pamilya. Nang makita siya ng mga tulad ni Ansel, naging magalang sila sa kanya. Gayunpaman, hindi ordinaryong tao si Clovis. Si Clovis ay pinsan ni Regis, ang patriarka ng pamilyang White. Sa henerasyon ni Regis, siya ang pinakamagaling na manlalaban. Kilala pa nga siya sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire noong panahong iyon at tinaguri ang pinakamatalino na henyo sa sinaunang martial arts world. Ang lakas ng paglilinang ni Clovis ay hindi maarap. Dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan, halos ibagsak niya ang direktang angkan ng pamilyang White at umakyat bilang patriarka sa kabila ng kanyang background sa isang collateral lineage noong panahong iyon. Sa huli, si Regis, isang direktang inapo ng pamilyang White, ay nanalo sa posisyon ng patriarka. Si Clovis ay sumali sa Council of Elders at tumaas sa mga ranggo upang maging Great Elder makalipas ang ilang dekada. Ang lalaking ito ay may mataas na posisyon sa pamilya at may malaking kapangyarihan. Wala umanong nakapantay sa kanyang cultivation power sa White family maliban sa demigod. Si Eldrayan, ang demigod ng pamilya, ay umalis sa pamilya mga 30 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kinaroroonan, pati na rin ang kanyang katayuan sa pamumuhay, ay kasalukuyang hindi alam. Sa makatuwid, sa isang paraan, si Clovis na ngayon ang numero 1 powerhouse sa White family. Ang kahulugan ng isang creed sa mga sinaunang martial arts world na mga pamilya ng Celestial Empire ay ang pagkakaroon ng isang demigod sa pamilya. Hindi ito nangangahulugan na ang pamilya ay binabantayan ng mga demigod sa lahat ng oras. Maraming demigods ang dating lumitaw sa creeds, ngunit karamihan sa mga tao ay umalis sa mga pamilya pagkatapos mabuhay ng higit sa 100 taon upang gumala-gala. Ang layunin ay upang maiwasan ang labas ng mundo mula sa pag-aaral tungkol sa kanilang katayuan sa pamumuhay. Kung ang labas ng mundo ay walang kamalayan sa kanilang katayuan sa pamumuhay, maaaring naisip nila na ang mga demigod ay buhay pa. Sa makatuwid, kung ang ibang puwersa sa labas ng mundo ay gustong gumawa ng hakbang laban sa mga pamilya ng mga demigod, kailangan nilang pag-isipan itong mabuti. Kung ang isang demigod ay nabubuhay pa, kung gayon ang taong gustong salakayin ang kanyang pamilya ay kailangang harapin ang galit ng isang demigod, na may malubhang kahihinatnan. Si Eldrayan ay ang demigod ng White family, ngunit iniwan niya ang pamilya 3 dekada na ang nakalilipas at hindi na bumalik mula noon. Gayunpaman, sa sinaunang martial arts world, ang pamilya ay itinuturing pa rin bilang isang creed, at mahirap para sa sinuman na alisin ito sa upuan. Hanggat walang balita sa pagkamatay ni Eldrayan sa mundo, kailangan niyang mabuhay. Kung tutuusin, ang mga nasa demigods realm daw ay demi-supernatural. Mayroon silang 200 taong pag-asa sa buhay. Speaking of which, si Eldrayan ay dapat na halos 150 taong gulang na ngayon. Anyway, back to business. Ang katayuan ni Clovis sa pamilyang White ay maliwanag bilang dakilang elder ng konseho ng mga nakatatanda. Malapit nang magbago ang patriarch sa pagkakataong ito. Sinuportahan niya ang panganay na anak ni Regis, si Ansel, para sa posisyon ng patriarka. Sa kasong ito, nagkaroon ng magandang pagkakataon si Ansel na mamana ang posisyon. Hawak ni Ansel ang isang napakagandang deck ng mga baraha sa kanyang kamay.
Kung wala pang nangyari sa panahong ito, maituturing siyang matagumpay sa pag-ako sa tungkulin ng patriarka ng pamilyang White. Hindi nang ahas na huwag pansinin ni Ansel si Clovis matapos malaman na gusto niya itong makita. Agad silang pumunta ni Hodor sa bahay ni Clovis. Ang isang malaking lugar ng mga gusali ay naitayo sa wastong pamamahagi sa kalagitnaan ng bundok ng White family compound. Tanging ang mga nakatatandang henerasyon ng pamilyang White ang pinahintulutang manirahan sa lugar na ito. Ang Regis Tower ay ang pangalan ng istruktura sa pinakamataas na punto ng bundok. Si Regis, ang patriarch ng pamilyang White, ay nakatira doon. Ang Clovis residence ay matatagpuan sa ilalim ng Regis Tower, na nagpapahiwatig na ang posisyon ni Clovis ay pangalawa lamang sa Regis. Sa oras na ito, sa looban ng Clovis residence, isang matandang nakasuot ng puting damit na may pilak na buhok ang nakaupo na naka-crossleg sa harap ng isang Kinor Alpa sa ilalim ng isang malaking puno na may mga lantang dahon. Ginagamit niya ang dalawang kamay sa pagtugtog ng alpa. Ang looban ay napuno ng malamyos na tunog ng alpa. Ang tunog ng alpa ay may bahagyang pagbabago-bago ng enerhiya dito. Nang mabuksan ang pinto, dinala ni Hodor si Ansel sa looban mula sa koridor. Ang tunog ng alpa ay biglang huminto. Mabilis na nilapitan ni Ansel si Clovis at bumati sa kanya ng may paggalang, pagbati, Grand Elder. Umupo ka. Itinuro ni Clovis ang daybed sa tabi niya at inutusan si Hodor na magbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Ansel. Kinuha ni Ansel ang tasa sa kanyang kamay, ngunit nagpatuloy si Clovis sa pagtugtog ng alpa sa halip na magsalita. Nagsimulang tumugtog muli ang alpa. Sa pagkakataong ito, tila may mahiwagang kalidad ang musika. Malumanay at malumanay ang himig, mabilis na pinawi ang galit ni Ansel. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay naging mas mapayapa pagkatapos ng ilang oras. Tinapik ni Clovis ang Kinor harp pagkatapos tumugtog ng kanta. Tanong ni Clovis, hinanap mo ba si Jules? Great Elder? Masyadong mapagkunwari ang taong iyon, sabi ni Ansel na bahagyang tumango. Halata naman na gusto niyang bumalik si Olympias para magamit niya ito bilang bargaining chip sa darating na patriarchal election, pero inangkin niya na para iyon kay Father. Parang hindi lang ako masanay sa mapagkunwari niyang ugali. Saglit na kumunat ang noo ni Clovis. Nagtaka siya, Ansel, 60 taong gulang ka na. Bakit hindi ka pa lumaki? Mahusay na elder, ako. Naiinip ka mula noong bata ka, at hindi mo may tatago ang iyong nararamdaman. Handa akong suportahan ka dahil hindi ka naglalaro ng mga laro sa isip, na isang mahusay na kalidad para sa akin. Gayunpaman, ang iyong karakter ay isang tibak na may dalawang talam, at kung minsan ay maaari kang saktan. Natahimik si Ansel. Natalo ka sa larong ito, patuloy ni Clovis. Binigyan ka ng pagkakataon ni Jules sa simula, ngunit hindi mo ito sinamantala. Hindi mo dapat pinapunte sa Komodo Island. Actually, kahit sino pa ang ipadala mo, hindi mo na maibabalik si Olympias. Matagal nang hindi nakikita ng pamilya mo ang pamilya ni Zeph. Pero anong pinagkaiba nito? Hindi mamanahin ni Jules ang posisyon kahit na pumunta siya para bawiin ang babae. Kabanata 1683. Mailap. Great Elder, alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko, sabi ni Ansel nang biglang natauhan sa isang bagay. Kahit na, kailangan mo pa ring magtiis. Nagseryoso bigla si Clovis. Ang aura ng kanyang katawan ay lubos na nagbago. Walang alinlangan na nakakatakot ang aura ni Clovis, lalo na't siya ang nangungunang manlalaban ng pamilyang White. Pakiramdam ni Ansel ay parang huminto sa pagtibok ang kanyang puso nang maging seryoso si Clovis. Ibinaba ni Ansel ang kanyang ulo at sinabing, mahusay na elder, lubos kong ikinalulungkot. Napagtanto ko na ngayon na nagkamali ako. I have to remind you again, sabi ni Clovis habang huminga ng malalim. You must remain calm because you are at a critical juncture. You can't afford to make a mistake at this stage. Lahat ng ginawa ni Jules sa mga oras na ito ay ginawa para ma-provoke ka. The more nagalit ka, the more yun na mahuhulog sa kanyang bitag. Kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan na ikaw ang panganay, at natural lang na mamanahin mo ang posisyon ng patriarch. Hinding-hindi ka makakalaban ni Jules. Gayon din, karamihan sa mga paksayon sa pamilya ay sumusuporta sa iyo. Kaya, mayroon kang suporta mula sa konseho ng mga nakatatanda.
Sa makatuwid, ang kahalili ng patriarka ay nasa kasalukuyang patriarka upang gawin ang pangwakas na desisyon. Kung iniinis mo ang patriarka sa panahon ng sa pagkakataong ito at maging dahilan upang sapilitang baguhin niya ang kanyang isip bago siya mamatay, kung gayon ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Naramdaman ni Ansel ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likod. Alam mo ang mga patakaran ng pamilyang White sa buong panahon, patuloy ni Clovis. Ang patriarchy ay isang sentralisadong istrukture ng kapangyarihan. Ang konseho ay gumaganap lamang bilang isang tagapayo. Sa huli, ang patriarch ay nagpapanatili ng pangwakas na awtoridad. Kaya, huwag ilagay ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan ikaw ay malalagay sa gulo. Naiintindihan ko, Great Elder. Magalang na tumango si Ansel na para siyang bata na pinapagalitan ng kanyang guro dahil sa maling pag-uugali. As long as you're aware of it, dagdag ni Clovis sabay tango. Sinabi ni Ansel, mula nang magkasakit ng malubha ang matanda, sa Regis Tower na siya nananatili nitong mga araw. Siya ay inaalagaan ng matandang alipin na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Great Elder, mayroon ka bang nakilala sa Regis Tower? Habang tumatanda ang tatay mo, mas nagiging matigas ang ulo niya, umiling-iling na sabi ni Clovis. Masyado siyang nagmamalasakit sa kanyang reputasyon noong bata pa siya. Ngayong malapit na ang kanyang panahon, baka ayaw niyang makita siya ng mga tao bilang isang pasyenteng may malubhang karamdaman. Wala siyang nakitang sinuman sa panahong ito, at ako ay hindi rin ako magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa tore. Kung gayon dakilang elder, hanggang kailan mo tinatansya na mabubuhay ang matanda? Sa kalagitnaan ng kanyang tanong, napansin ni Ansel na biglang tumitig sa kanya si Clovis. Napagtanto din ni Ansel na mali ang nasabi niya kaya dali-dali siyang tumahimik. Sa ilang mga paraan, mas matagal nang nakikipag-ugnayan si Ansel kay Clovis kaysa sa kanyang ama, at si Clovis ay mas katulad ng kanyang ama. You should go back now. Remember what I said to you, udyok ni Clovis bago nagpatuloy sa pagtugtog ng alpa. Tumayo si Ansel at sumaludo kay Clovis. Pagkatapos, lumabas na siya ng bilya. Nagpatuloy si Clovis sa pagtugtog ng alpa habang nakatingin sa nawawalang figure ni Ansel, ngunit may malabong ngiti sa kanyang mukha. Kasabay nito, ang pang-apat na master ng White family, si Jules, ay nagmaneho na sa Con City kasama si Hector. Master Jules, sigurado ka bang gusto mong mag-isa pumunta sa Komodo Island? Ang mga katulong na sumama kay Jules sa pier ng Con City ay naghanda na ng isang barko na naghihintay kay Jules sa ilog. Tumango si Jules at sinabing, hintayin mo na lang ako sa pier kasama ang iba. Babalik ako agad. Pero medyo hindi pa rin ako mapalagay. Ikaw na mismo ang nagbanggit noon. Yung batang si Jihan, pumunta sa Komodo Island dati. Hindi lamang siya nabigo na anyayahan ang Young Lady Olympias pabalik, ngunit siya rin ay nabugbog ng husto, Hector. Nagpatuloy. Ang Regal Palace, sa kabila ng pagiging isang bagong transcendent na organisasyon, ay dapat magkaroon ng napakaraming bilang ng mga manlalaban. Napakadelikado mo, at nag-aalala ako na kung pupunta ka doon at makatagpo ka ng isang taong bastos sa iyo, hindi mo sila mahawakan. Payagan mo lang akong samahan ka sa isla. Hector, hindi ako pupunta doon para sirain ang kanilang lugar. Tumawa si Jules. Ano ang banta? Higit pa rito, si Jihan ay palaging mayabang at nangingibabaw mula pa noong bata siya. Kung ako ang bahala, hahanap din ako ng bubugbog sa kanya. Mas kilala ko ang ugali ni Olympias kaysa sa iba, sabi ni Jules habang winuwagayway ang kanyang kamay. She is exactly the same as her father. Don't forget that she was already cunning and pilyo ever since she was the child. We must be courteous if we are to bring her back this time. Just let me go alone. Kung isasama kita, natatakot akong maging mahirap. Hindi na nagsalita pa si Jules pagkatapos noon. Sa halip, dumiretso siya sa barkong iyon at tumulak patungo sa Komodo Island. Hiniling ni Jules sa kapitan na ihinto ang bangka nang sila ay nasa 100 nautical kilometers mula sa Komodo Island. Sinabi niya sa kapitan na manatili habang ibinababa ang isang speedboat papunta sa ilog at naglayag patungo sa Komodo Island. Habang nasa daan, pinagmamasdan ni Jules ang paligid. Habang papalapit siya sa Komodo Island, mas nahihirapan siyang kumalma. So ito ang isla na tinatanong ng pamilya Meyer noon sa Dragon Squad. Gusto ng pamilya Meyer na lumipat dito noon.
May mga sekreto ba na nakatago sa islang iyon? Bulong ni Jules sa sarili habang pinagmamasdan ang paligid. Noong panahong iyon, pinalampas pa ng Dragon Squad ang reputasyon ng pamilya ni Meyer at tinanggihan ang kanilang kahilingan, ngunit sa huli, ipinasa nila ang Komodo Island sa Regal Palace. What makes them so unique? Ang isang taong may pagkakakilanlan tulad ni Jules ay malinaw na isang tao sa mataas na posisyon, kahit na siya ay inilagay sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Si Jules ay hindi kailanman magbibigay pansin sa mortal na mundo sa nakaraan, ngunit matagumpay na napukaw ng Regal Palace ang kanyang interes. Hindi nagtagal, dumating na ang speedboat ni Jules sa pier ng Komodo Island. Ang pier ay binantayan ng ilang miyembro ng Regal Palace gaya ng dati. Nang makalapit ang speedboat, mabilis na tumakbo ang mga gwardya sa pier. Tinanong nila si Jules para sa kanyang pagkakakilanlan at sinabi sa kanya na hindi siya basta-basta makakasakay sa isla. Hiniling din nila na umalis siya sa lalong madaling panahon. Sa labas, si Jules ay mukhang isang taong may kultura, at wala siyang kaiabangan ni Master Jules ng pamilyang White. Ipinakilala niya, "I am Jules White from the White family, which is a creed of the ancient martial arts world," aniya habang winawagayway ang kamay sa mga gwardya ng Regal Palace na nasa harapan niya. "I'm sorry for disturbing you, but I'm here to talk with my niece, Olympias. Kindly pass the message to her on my behalf." Pagkatapos noon, kumuha si Jules ng isang balumbon ng pera mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mga kamay ng pinakamalapit na gwardya ng Regal Palace. Isa pang bisita mula sa pamilyang White. Gulat na bulalas ng guard. Sa katunayan, dahil sa kasuklam-suklam na kalikasan ni Jihan, ang mga miyembro ng Regal Palace na ito ay matagal nang nagalit sa pamilyang White. Gayunpaman, dahil magalang si Jules sa kanila, hindi sila nagalit sa kanya. "We don't really care about how you lot do things. You can wait here. I'll inform her," sabi ng nangungunang miyembro ng Regal Palace matapos tanggihan ang panunuhol ni Jules. Isang young master mula sa White family ang pumunta rito 2 araw na ang nakakaraan para hanapin ang aming hari. Pinalayas natin siya sa huli, kaya kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Kung ayaw kang makita ng aming hari, sana'y manalo ka, hindi magdulot ng anumang gulo at umalis ka agad. Kabanata 1684. Bahala siyang magpasya. Nakangiting niligpit ni Jules ang pera at sinabing, "Okay, just inform your king that her Uncle Jules is here." Oo naman. Habang naghihintay si Jules sa pier, tumalikod ang guard at pumunta sa Komodo Island para mag-report sa Olympias. Ipinagpatuloy ni Jules ang kanyang pagmamasid sa paligid ng isla. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at marahan itong dinama. Ilang sandali pa ay iminulat niya muli ang kanyang mga mata. "Nararamdaman ko ang maraming pambihirang aura. Ito ba ay isang organisasyon na umaakyat mula sa mga mortal na lungsod?" Malakas na pagtataka ni Jules. Bakit ko nararamdaman ang napakaraming natitirang lakas sa loob dito? Habang si Jules ay nagulat pa rin sa paghahayag, si Olympias ay nagmarcha patungo sa kanya kasama ang bantay na ituro sa kanya ang daan. Medyo naging komplikado ang ekspresyon ni Olympias nang makipag-eye contact siya kay Jules. Samantala, may malabong ngiti sa mga labi ni Jules. "What's deal with that expression? Mahigit 10 taon mo na akong hindi nakita kaya hindi mo na ako nakikilala." Matagal na hindi kumikibo si Olympias bago dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Tito Jules, bakit? Bakit ka nandito?" "Well, I made a trip all the way here to invite you home." "Bakit pa ako nandito? Balak mo bang iwan akong nakatayo dito ng tuluyan?" Pang-aasar ni Jules. "Tito Jules, pasok ka sa loob." Ang ama ni Olympias ay na-frame ng isang kontrabida noon. Ito ay humantong sa pagpapaalis ng buong pamilya mula sa angkan, at sa kalaunan ay nalanta ang pamilya. Hinamak ni Olympias ang pamilyang White, ngunit hindi niya magawang magalit kay Jules. Ang dahilan ay dahil si Jules ay may magandang relasyon sa kanyang pamilya mula pa noong siya ay bata. Mahilig makipaglaro si Olympias sa kanyang tiyuhin noong bata pa siya. Ihahatid siya ni Jules sa labas tuwing ang namumulaklak ang mga bulaklak sa tagsibol upang magpalipad ng mga saranggola at makahuli ng mga paro-paro na paminsan-minsan ay sasamahan sila ni Regis kapag siya ay may libreng oras. Si Regis ay may kabuoang 9 na anak, kabilang ang kanyang iligal na anak na si Dylan.
Ang paboritong anak ni Regis ay ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Zeph, at ang paborito niya sa maraming apo ng 3 henerasyon ay ang kakaibang Olympias noong panahong iyon. Kung hindi pa nangyari ang sinumpaang insidente noon, matagal nang naging patriarch ng pamilyang White si Zeph. Sa pangunguna sa kanya ni Olympias, sumama si Jules sa kanyang villa sa isla. Nasa pintuan na si Jim, naghihintay sa kanila. Hindi siya makatayo at sumaludo nang makita niyang dinala ni Olympias si Jules. Kaya, si Jim ay nanatiling nakaupo sa kanyang wheelchair, habang siya ay sumasaludo at bumabati sa kanya, "Greetings, Uncle Jules." "Sino ito?" tanong ni Jules. Sumagot si Olympias, "Ang pangalan niya ay Jim, at siya ang aking asawa." "Kasal ka na?" Medyo nagulat si Jules. Pagkatapos, muli niyang pinalaki si Jim. Hindi man lang siya nagpakita ng anumang disgusto sa baldado na si Jim. Sa halip, sinabi niya, "He is a good looking, and he looks like a good match for you. I give you to my blessings." Hindi alam kung magalang o sincero ang sinabi ni Jules. "Salamat, Tio Jules, sa iyong mga pagpapala," sabi ni Jim. "I'll make the necessary arrangements for lunch. Why don't you join us later?" Nakangiti at umiling-iling na sinabi ni Jules, "Huwag kang mag-alala, makikipag-chat lang ako kay Olympias at saka aalis na ako." Ang kilos ni Jules ay tulad ng isang matanda mula sa simula hanggang sa wakas. Kulang siya sa kaabangan at pangangibabaw ni Jihan. Nagningning ang kanyang maluwag na katauhan mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, at wala sa kanya ang pagiging saplada na karaniwan niyang dala bilang young master ng White family. Dahil iginagalang ni Jules ang mga tao, hindi siya tiningnan ni Jim at ng iba pa sa ilalim ng negatibong ilaw. Sa halip, ipinakita rin nila ang paggalang sa kanya. Hindi pumasok si Jules sa bahay. Sa halip, pumunta siya sa malapit na tahimik na sulok kasama si Olympias para makipag-usap. Samantala, nakaupo sina Tyr at Clifford sa conference hall ng Regal Palace noon. May dumating na naman sa Olympias. This time, ang bumibisita daw ay si Master Jules of the White family. Nilalaro ni Clifford ang isang gintong musket sa kanyang kamay, habang sinasabi niya kay Tyr na nasa tabi niya. Ang ginintoang musket ay sinuri rin mula sa archive ng Sacred Association. Ang baril ay mukhang isang antigo at ang epekto nito ay hindi nakamamatay, ngunit si Clifford ay nagustuhan ito. Sabi ni Tyr na parang wala lang, whatever happens will happen. There is no way to avoid it. Anong masasabi mo, boss? Sa tingin mo ba ay babalik si Ollie sa White family this time kasama ang lalaking iyon? Tutal kalalabas lang ni Ollie at personal na niyaya si Master Jules. Haha! Paano ko malalaman ang kahihinatnan ng ganitong bagay? Nakangiting tanong ni Tyr. Nasa kanya na ang desisyon. Ilang ulit na pinunasan ni Tyr ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay. Tapos, tumayo siya. Sabi ni Tyr, "Actually, baka kailangan ko ring bisitahin ang White family." Ang pamilyang White ay isa sa 9 great creeds ng sinaunang martial arts world. Ang pamilya ay may mahabang kasaysayan sa Celestial Empire. Dapat mayroong isang malaking bilang ng mga mandirigma sa angkan na sanay sa iba't ibang mga diskarte sa paglilinang sa sinaunang mundo ng martial arts. Nagpasya si Tyr na bisitahin ang pamilyang White dahil lang kailangan ng Regal Palace ang isang mandirigma na magbigay ng tamang gabay. Si Tyr, sa kabilang banda, ay hindi sigurado sa relasyon ni Olympia sa pamilyang White. Sa puntong ito, hindi malinaw kung sila ay kaibigan o kalaban. Ang lahat ay nakasalalay sa desisyon ni Olympias. Sa oras na ito, sa isang lugar sa tabi ng pampang ng ilog ng Komodo Island, ang simoy ng ilog ay humihip ng mahina, na humahampas sa itim na buhok ni Olympias. Itinuon ni Olympias ang kanyang tingin sa ibabaw ng ilog. Walang bahid ng emosyon sa mukha niya. Ang kanyang karakter ngayon ay lumitaw na ang polar opposite ng kanyang quirky at malikot na personalidad bilang isang bata. "I haven't seen you in years. You have changed," sabi ni Jules sa gilid. "Ganun ba?" tanong ni Olympias. "Anong pinagkaiba ko? Ikaw ay mature at matatag." "I'm just showing you this side of me," nakangiting sabi ni Olympias. "In fact, in front of my family, hindi ako ganito." Pamilya. Ilang saglit, natigilan si Jules. Dapat ay tinukoy ni Olympias ang mga miyembro ng Regal Palace bilang kanyang pamilya. Mula sa kanyang tono, deduced ni Jules na ang Regal Palace ang kanyang tahanan.
Sa puso ni Olympias, matagal nang hindi kasama ang pamilyang White. Posibleng hindi na tinitirhan ng pamilyang White ang mga kamag-anak ni Olympias. Naresolba na ang insidente sa pamilya mo noon, na pabuntong hininga si Jules. Alam ng lolo mo na na-frame ang pamilya mo, at hanggang ngayon ay nagsisisi siya. Ganun ba? Biglang napalingon si Olympias at tinitigan si Jules. She asked, nalaman mo na ba kung sino ang bumukod sa pamilya natin noon? Mabibigyan ba ng hustisya ang mga salarin? The curse was cast by a bruja from Triora, paliwanag ni Jules. Ang bruha na iyon ay nahuli sa amin at pinatay on the spot. Ang organisasyon sa likod ng bruha na iyon ay pinatay ng ating pamilyang White kasama ang kanilang angkan. Hindi makapaniwala si Olympias, bruha from Triora. A bruja from Triora would travel all the way to the White family to frame my father. Uncle Jules, do you believe na may isa pang mastermind behind the scenes? Kahit ang walang alam ay hindi maniniwala sa iyo kung sasabihin mong wala. Kabanata 1685. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. As you know, ang sagot na hinahanap ko ay hindi isang bruha from Triora, but who's behind this? So, who's the brains behind that incident? Nagtataka si Olympias. Natahimik bigla si Jules. Mabilis na nakuha ni Olympias ang mga pahiwatig mula sa pananahimik ni Jules. So, sa huli, si bruha na taga Triora ang may kasalanan, di ba? Napabuntong hininga siya. Ang tunay na utak ay hindi nahuli. Walang magawang tumango si Jules at sinabing, Ollie, sana maintindihan mo na ang White family, ayon sa creed ng sinaunang martial arts world, ay iba sa ordinaryong pamilya. Kailangang tingnan ng lolo mo ang malaking larawan, at ayaw niya upang mag-udyok ng panloob na paghihimagsik ng pamilya. Ito ay isang kritikal na panahon din noon dahil ang ating pamilya ay nakikipagkumpetensya sa iba pang mga creed. Ang isang malakihang internal disorder sa loob ng pamilya ay maglalagay sa buong pamilya sa panganib. Hindi kasalanan ng lolo mo na hindi siya nakarating sa ilalim nito. Hindi na siya naglakas loob na ituloy ang investigasyon. At saka, natuklasan niya ang salarin sa kalaunan, ngunit hindi niya ito isiniwalat. Bagkus, tinatakan niya ito sa selyadong silid ng ating pamilya magpakailanman, ang layunin niya ay protektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, wala nang sinabi ang lolo mo tungkol sa paghahanap ng kahalili, at hindi na nagkakagulo ang pamilya. Sa nakalipas na 2 dekada, pinananatili niyang payapa ang pamilya. So, ang sakripisyo ng buong pamilya natin ay ipinagpalit sa 2 taong kapayapaan ng angkan. Ngumisi si Olympias. Kung gayon sino ang maghihiganti sa pagkamatay ng aking mga magulang? Hindi nakaimik si Jules. Talagang binaygo ng angkan ng pamilya ni Olympias. Bumantong hininga si Jules at sinabing, Machiavellian tactics iyan. Ollie, sana maintindihan mo. Ang lolo mo ngayon ay may karamdaman na. Bago siya mamatay, ang tanging hangad niya ay makita ka. Mangyaring bumalik at bisitahin siya alang-alang sa kanyang kabutihan na ipinakita sa iyo ng maraming taon na ang nakalilipas, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Natahimik si Olympias. She finally looked Jules in the eyes solemnly and asked, Then tell me, Uncle Jules. Si Uncle Ansel ba ang nag-frame sa tatay ko? Natigilan si Jules. Bahagyang kumaibot ang mga kalamnan sa mukha ni Olympias. Kahit hindi mo ako sagutin, nahulaan ko na. Si Uncle Ansel ang panganay na anak, hindi siya nagustuhan ni Lolo dahil sa dominanteng personalidad. Ang tatay ko naman, nag-e-excel sa lahat ng lugar. Mapapalitan na ang patriarch, halos sigurado na ang tatay ko ay tatawaging patriarch kaya itinayo ni Ansel ang aking ama para ipaglaban ang posisyon. Ollie, walang eksaktong sagot sa bagay na ito, malungkot na sabi ni Jules. Sa madaling salita, ang lolo mo lang ang nakakaalam ng sagot, at ang katotohanan ay itinatago sa selyadong silid, kung saan ang patriarch lang ang may access dito. Sa kasong ito, hindi ka maaaring manghula ng ligaw ng walang anumang ebidensya. Sino pa ba ang iba maliban sa kanya? Eto na, si Lolo ay may 9 na anak, na lahat ay sospek, ngunit si Tio Ansel ang may pinakamataas na hinala. Sa puntong ito, biglang nagbiro si Olympias, kung gayon, Tio Jules, dapat ba akong maghinala din sa iyo? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Jules. Tumawa si Olympias sa lugar. Kahit sino ay maaaring saktan ang aking ama, ngunit hindi ikaw, Tio Jules.
Tila naalala ni Jules ang pagiging mapaglaro ni Olympias noong bata pa siya sa puntong ito. You brat. Saway ni Jules kay Olympias habang nakatitig sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago simula noong bata ka. Sa totoo lang, hindi ka pa rin nagbabago. Okay, Ali. Let bygones be bygones. I'm hoping you'll be able to understand your grandpa's decision. He never wanted to hurt anyone. Instead, he worked for the greater good. Higit pa rito, kahit sino ay walang kapangyarihan na harapin. Ngayong may sakit na ang lolo mo, sana makabalik ka at matupad ang huling hiling niya. Sa puntong ito, muling binago ni Jules ang kanyang paksa, alam ng lahat na ang iyong tiyo Dylan ay may pusong bato, at gayon pa man ay bumalik din siya. Pagkatapos ng lahat, ang kamatayan ay higit sa lahat. Uuwi na si Tito Dylan. Nagulat si Olympias. Noong unang panahon, si Dylan, ang sword warrior, ay sinasabing pinutol ang lahat ng ugnayan sa pamilyang White. Mula noon ay gumagala siya, hindi na nakatuntong sa tahanan ng pamilya ng higit sa 10 taon. Nakapagtataka nang malapit nang mamatay ang matanda, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik ito upang makita siya sa huling pagkakataon. Maya-maya lang, nagring ang phone ni Olympias. Ang tumatawag ay si Jim. Sabi ni Olympias pagkatapos sagutin ang telepono, tumawag si Jim at sinabing alam ng boss namin na nandito ka. Partikular niyang hiniling ang isang piging na ihanda, at inimbitahan ka para uminom. Ngumiti si Jules at nakipagkamay. Sinabi niya, sinabi ko na sa iyo na hindi na kailangan iyon. Sumagot si Olympias, Tito Jules, hindi ka naman mukhang tao na masyadong nagmamalasakit sa formalidad, kaya hindi na ako magpipilit. Tara na. Kung gayon, buong pagpapakumbaba kung tatanggapin ang imbitasyon. Pagkatapos ay tumuloy sina Jules at Olympias sa lokasyon ng piging. Doon, nakilala ni Jules ang bagong pamilya ni Olympias. Si Tyr at ang iba ay casual na kumilos sa piging, kahit nasa presensya ni Master Jules ng White family. Tumugon si Jules sa pamamagitan ng hindi paglalagay ng anumang pag-aalinlangan. Medyo maayos ang pakikitungo niya kay Tyr at sa iba pa. Si Jules ay isang napaka-charismatic na tao sa simula. Ito rin ang dahilan kung bakit, sa kabila ng pagiging pang-apat na anak na lalaki, mayroon siyang malaking bilang ng mga taga-suporta sa pamilya. Mayroon din siyang grupo ng malalapit na kaibigan sa sinaunang martial arts world. Ang kanyang karisma ang mismong nagpainggit sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Ansel. Kumbinsido si Ansel na sa kalaunan ay magtatagumpay si Jules sa kanya bilang ang pinakabagong patriarch. Hinailan ni Tyr si Olympias sa tabi pagkatapos ng 3 beses na pag-inom at nagtanong tungkol sa kanyang matapat na opinyon. Boss, sa tingin mo dapat ba akong bumalik? Uminom din ng alak si Olympias. Sa oras na ito, siya ay naghihirap mula sa isang dilema. Sa katunayan, ang sitwasyon ko noon ay katulad ng sa iyo. Humalaklak si Tyr. Dahil sa samot-saring pangyayari, napatapon din ako sa pamilya ko. Sa huli, umuwi ako at isa-isa kong binawi ang kinuha sa akin. Ali, the fact that you can't make up your mind and have asked if you should return or not means alam mo na ang sagot sa puso mo. Pumikit si Olympias at huminga ng malalim, may sagot ba? Sa puso ko. Oo, mayroon ka. Hindi lahat ng pamilya ay masama, at hindi mo kinasusuklaman ang lahat. Kung pipiliin mong tumakas ng bulag, ang lahat ng ito ay magiging buhol sa iyong puso na hinding-hindi mo makakalag. Ikaw ay isang hari ng Regal Palace. Kapag nahaharap sa mga hamon, lahat ng tao sa organisasyon ay babangon upang harapin ang mga ito kaysa tumakas. Dapat mong tanungin ang iyong sarili sa pinakahuling tanong. Galit ka ba talaga sa iyong lolo? Galit ka rin ba sa iyong tiyo Jules? Kabanata 1686. Umalis para sa White family. Look at me again. Just like you, I might have despised my family at the time, but I reconcile with my dad since then. Kasalanan niya ba talaga ang nangyari sa akin noon? Kapag ang isang tao ay nasa mataas na posisyon, kung minsan ay nawawalan siya ng kakayahang makita ang mga bagay sa pamamagitan ng mga mata ng mga ordinaryong tao. Maraming mga bagay na nangyayari ay hindi nila kontrolado. Sa huli, ang taong nasa mataas na posisyon ang siyang higit na nagdurusa. Nagpatuloy si Tyr ng ilang sandali, hindi sigurado kung binibigyang pansin ni Olympias ang kanyang mga salita. Umuwi ka na.
Kailangan mong harapin ang musika paminsan-minsan, at may mga bagay na dapat mong harapin sa bandang huli. Maaari mong hayaan itong sumabay sa hangin kung ayaw mo talagang ibalik ang nakaraan. Ang lolo mo naman, malapit na sa katapusan ng kanyang buhay. Nararapat lamang na dalawin mo siya bilang apo. Pagkatapos, lumapit si Jim sa kanila na naka-wheelchair, at sinabi niya sa puso, "Ollie, speaking you to meet your Olympias the truest thoughts in his of which, I should also go back with Grandpa." Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Olympias, "Hindi man lang ngayon." Sa bandang huli, hindi na ilabas ni Olympias ang kanyang sama ng loob. Dahil dito, hindi niya pinayagang bumalik si Jim sa kanya. Hindi siya natatakot na punahin siya ng mga tao sa pagpapakasal sa isang pailay. Si Jim ang naging pinakamahalagang pag-aari niya, pagkatapos ng lahat. Hindi niya hahayaang makipagsapalaran sa kanya hanggat hindi niya nalalaman ang kanyang pamilya. "Ollie, we are husband and wife. We have to face everything together," sabi ni Jim. "Ibang bagay ang bagay na ito," sagot ni Olympias. Gustong makipagtalo sa kanya ni Jim tungkol dito, ngunit pinigilan siya ni Tyr. Sabi ni Tyr, "Jim, I don't think it's appropriate for you to go to the White family with Ollie now. Let me go with her instead." Naalala ni Tyr ang token na pinilit ni Dylan na ibigay sa kanya noon si Silas. Noon, nang ipadala ni Dylan ang pamana ng Sacred Association sa Regal Palace, partikular niyang pinaalalahanan si Olympias na umuwi at makita ang matanda. Alam na ni Tyr ang sagot pagkatapos ay konekta ang mga tuldok. Ang personal na pagbisita ni Tyr sa White family ay isang bagay na inaasahan ni Dylan. Ang paglalakbay na ito ay malamang na hindi magiging ganoon ka-simple. "Boss, sasama ka ba talaga sa White family?" Nagulat si Olympias kay Tyr. Ang Regal Palace ay isang transcendent na organisasyon ng sinaunang martial arts world, sabi ni Tyr sabay tango. "Bilang Palace Master ng Regal Palace, nararapat din na bisitahin ko ang patriarch ng White family. At saka, sa pagpunta doon ng sama-sama, malulutas natin ang anumang mga problema mo doon." Mukhang maganda. Nagpa siya si Olympia sa eksaktong sandaling ito at nagpa siya na bumalik sa pamilyang White. Hindi nagulat si Jules nang malaman niyang binabalak ni Tyr na bisitahin ang pamilyang White kasama si Olympias. Kasabay nito ang mainit na pagtanggap niya kay Tyr. Sina Tyr at Olympias ay sumakay sa bangka kasama si Jules noong hapong iyon at bumalik sa pier ng Con City. Nagmamadali silang bumalik sa mansyon ng pamilyang White kasama si Etor at ang iba pa. Pagkatapos nilang magkita, pinakilala ni Jules si Etor kay Tyr sa unang pagkakataon. Si Olympias naman ay kilala na niya si Etor mula pa noong bata siya. Hindi pa ganoon katanda si Etor noong panahong iyon, ngunit siya ay parehong malamig at pinapanatili ang mga tao sa haba ng braso. Si Olympias ay may masamang impresyon sa kanya mula noong siya ay bata, at palagi niyang iniisip na siya ay mukhang nakakatakot. "Hello, my name is Tyr. Ako ang Palace Master ng Regal Palace." Nagkusa si Tyr at iniunat ang kamay para ipakilala ang sarili kay Etor. Hindi nakipagkamay si Etor kay Tyr, ngunit tumango ito ng mahina. Pagkatapos noon, hindi na siya nag-abalang tumingin ulit kay Tyr. Ang taong ito ay palaging may aura sa paligid niya na nagpapanatili ng mga estranghero sa isang ligtas na distansya. Mas marami lang siyang kausap kapag kasama niya si Jules. Hindi naman na-awkwarden si Tyr. Nakilala niya ang isang malawak na hanay ng mga tao sa buong buhay niya. Hindi siya nasaktan dahil nakatagpo siya ng mga taong tulad ni Etor noong nakaraan, na mas piniling lumayo sa mga tao. Si Olympias naman ay malamig na bumantong hininga at pinarusahan, maaaring matanda na siya, pero wala naman talaga siyang ugali. Ano ba ang ipinagmamalaki niya? Sanay na si Olympias na sabihin ang kanyang isip. Wala siyang pakialam kung si Etor ang matanda sa kanya. Ginampanan ni Jules ang papel ng isang diplomat sa gilid. "Sige, kumalma na tayong lahat," sabi niya sabay ngiti. "Sakay na tayo sa kotse, di ba? Buti na lang at hindi malayo ang Fern City sa Con City. Susubukan naming makauwi bago lumubog ang araw." Sabay-sabay, sa pamilyang White ng Fern City. Sa pag-aaral ni Ansel, nakaupo siya sa silid tulad ng dati, nagbabasa ng iba't ibang mga libro. Kung tutuusin, mula pa noong bata siya, hindi nagustuhan ni Ansel ang pagbabasa. Masasabi pa nga siyang book hater. Ngunit sa mga araw na ito, tuwing may libreng oras siya, nagbabasa siya sa kanyang pag-aaral.
Hindi niya ito ginawa hindi sa kanyang sariling kalooban, ngunit dahil sinabi sa kanya ni Clovis na huwag masyadong agresibo. Naniniwala si Clovis na ang pagbabasa ng mga libro ay makatutulong kay Ansel na mapagtagumpayan ang kanyang masungit na kilos at hahayaan siyang tunay na makapagpahinga. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, obligado si Ansel na tapusin ang gawain. Bagaman nakaupo siya sa pag-aaral, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar para sa karamihan ng oras. Tatay. Sa pagkakataong iyon ay biglang bumukas ang pinto ng study room. Nagmamadaling pumasok si Jihan mula sa labas. Tay, nabalitaan ko na pumunta si Jules para hanapin si Olympias, at iniuwi niya ito mula sa Regal Palace. Pauwi na ba sila ngayon? Kumunat ang noo ni Ansel at malamig na tumingin sa anak bago sinabing, bakit ka nandito? Hindi ba dapat grounded ka? Nakaugalian mo na bang huwag pansinin ang aking mga salita sa lahat ng oras? Nagmamadaling sinabi ni Jihan, Tay, hindi ba iba na ang sitwasyon ngayon? Hindi ka dapat mag-alala sa mga hindi gaanong importanteng bagay. Dad, ito ay isang kritikal na sitwasyon. Paano mo pa naiisip na maupo dito at magbasa ng mga libro? Kung maibabalik ni Jules si Olympias, ang patriarchal position ay maaaring maipasa sa kanya kapag si Lolo ay makontento. Itay, kailangan mong kumilos ng mabilis. At gumawa ng plano. Tito mo si Jules. Tama bang tawagin mo ang pangalan niya ng ganito? Hinampis ni Ansel ang kamay sa desk at pinandilatan si Jihan. Kailan ka naging masungit? At saka, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pag-usapan ang mga bagay-bagay tulad ng pag-aaway sa patriarchal role araw-araw? Nang makitang galit na galit ang kanyang ama, biglang namutla ang ekspresyon ni Jihan. Mabilis niyang paliwanag, Tay, tinitingnan ko lang ang malaking larawan dito. Hinding-hindi natin hahayaan si Jules. I mean, ibalik ni Uncle Jules si Olympias. Anong ibig mong sabihin dyan? Tanong ni Ansel. Dad, dahil hindi pa natin na ibabalik si Olympias, bakit hindi na lang natin siguraduhin na hindi na siya makakabalik? Nagmungkahi si Jihan, isang nakakatakot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Dad, we can arrange some killers to intercept Olympias halfway, sabi ni Jihan habang gumagawa ng laslas malapit sa leeg niya na may masamang ekspresyon. Pagkatapos niyang mamatay, hindi magagawang pasayahin ni Tio Jules si Lolo, at mabibigatan siya ng lahat ng uri ng kahihiyan at kaguluhan. Hinding-hindi niya magagawang ibalik ang takbo sa pagkakataong iyon. Kabanata 1687. Anong uri ang pinagdadaldal mo? Natigilan si Ansel. Hindi niya alam kung kailan naging malupit ang kanyang anak na imumungkahi pa niyang magpadala ng isang tao para patayin si Olympias. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito si Jihan. Jihan, ano bang pinagsasabi mo? Galit na binasag ni Ansel ang libro sa kanyang kamay sa katawan ni Jihan. Dad, ito ang pinakamahusay na mungkahi pagkatapos tingnan ang pangkalahatang sitwasyon, sabi ni Jihan, na mukhang kailangan niyang ilabas ang lahat. Ang kalupitan daw ay tanda ng isang tunay na dakilang tao. Sa ngayon, lahat ay umabot na sa tipping point. Hindi mo ba gets? Jihan, pinsan mo siya. Sigaw ni Ansel habang humahakbang papalapit kay Jihan at sinampal ito sa mukha. How dare you say like this? Hindi ka ba masyadong mabisyo? Sa hinaharap, papatayin mo ba ako para lang maging patriarch ka ng White family? Napatulala si Jihan on the spot. Tatay, ako. Get out. Get out of here. Bumalik ka sa kwarto mo at magkulong. Ilang beses pang sinipa ni Ansel si Jihan. I'm going to break your legs if I found out you left the room without permission again. Tuluyan ng sumuko si Jihan at malungkot na umalis. Halatang labis na ikinagalit ng mag-ama ang away. Pumasok si Benoit sa silid pagkaalis ni Jihan. Nanindigan ng nerbiyos ni Ansel nang pumasok si Benoit, at nang bumagsak ang kanyang tingin sa pinto, nagkaroon siya ng mamamatay tao na tumingin sa kanyang mga mata. Ansel, ako ito. Nagmamadaling sabi ni Benoit. Nakahinga ng maluwag si Ansel. Narinig mo ba ang sinabi ni Jihan? Tentative niyang tanong. Tumango si Benoit. Sana joke lang ito. Napabuntong hininga si Ansel. This is all my fault. I've spoiled him since he was a child. I wasn't expecting he to have such a lawless personality. This fellow needs to be disciplined. Ansel, medyo extreme talaga ang idea ni Jihan.
Totoo naman na it may be a dastardly idea, but I have to say that this is indeed a good opportunity for US, ani Banwa pagkatapos huminga ng malalim. Anong pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang tumingin si Ansel kay Banwa. Banwa, nagkakaroon ka rin ba ng mga katulad na ideya? Sinabi ni Banwa sa isang makatwirang tono, kung mamamatay si Olympia sa kanyang paglalakbay dito, hindi maaaring iikot ni Jules ang mga talahan na yan. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Malamig na sabi ni Ansel. Ikaw mismo ang nakakita noon. Si Etor ay nasa tabi ni Ansel palagi. Sigurado ka bang mapababa mo rin si Etor? Well, Banwa, mas mabuting huwag mo nang isipin ang mga bagay na ganito. Tutal mas malapot ang dugo kaysa tubig, napabuntong hininga si Ansel. Maaaring ako ay dominante at mayabang, ngunit hindi ko papatayin ang sarili kong mga kapatid o sasalakayin ang sarili kong mga kamag-anak. Pinaikit ni Banwa ang kanyang mga mata at hindi na umimik. Si Tyr at ang iba pa ay sumakay sa isang sasakyan hanggang sa Fern City noong panahong iyon. Dumating ang sasakyan sa Fern City bandang alas 5 ng hapon. Halos madilim na ng halos mag-aalas 6 dahil sa panahon. Mukhang hindi gaanong nag-uusap ang mga pasahero sa sasakyan. Umupo si Etor sa passenger seat, habang si Tyr, Olympias, at Jules ay nakaupo sa likod na hanay. Ang sasakyan ay minamaneho ng isang driver. Si Etor ay nanatili sa parehong posisyon tulad ng dati. Pumikit siya at tahimik na nagpapahinga simula nang makapasok siya sa sasakyan. Wala siyang sinabi sa buong biyahe. Dahil nag-aalala pa rin si Jules tungkol kay Olympias, paminsan-minsan ay nagtatanong siya tungkol sa kanyang kapakanan sa paglipas ng mga taon. Ipinaalam din niya sa kanya ang mga pangyayaring naganap sa pamilyang White sa mga nakaraang taon. Si Olympias, sa kabilang banda, ay malinaw na walang interes sa mga bagay na ito. Hindi siya aktibong tumugon sa mga tanong nito, na ikinahiya ni Jules. Sina Tyr at Jules ang nauwi sa maayos na pag-uusap. Hindi gaanong alam ni Tyr ang lahat sa sinaunang martial arts world dahil bago sa mundo ang Regal Palace. Si Jules ang pang-apat na master ng White family, kaya bihasa siya sa mga usapin ng sinaunang martial arts world. Sinamantala ni Tyr ang pagkakataon at binomba si Jules ng mga tanong tungkol sa sinaunang martial arts world. Marami pa siyang tinanong kay Jules tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig sa kanluran. Binanggit ni Tyr na ang sinaunang martial arts world at ang second world ay parehong umatras sa likod ng mga eksena. Sinabi sa akin ng mga nakatatanda ng Dragon Squad noon na ang sinaunang martial arts world ng Celestial Empire at ang second world sa kanluran ay nagkasundo sa opisyal, sabi ni Tyr. Ang parehong mga komunidad ay magretiro sa nakatagong mundo sa huli, ngunit sa magkaibang paraan. Tama ba ito? Napahinto si Jules at nagtanong, I wonder kung saang aspeto ang tinutukoy mo. Nakikialam sa mortal na mundo. Nagtatanong ka ba tungkol sa pakikialam natin sa mga gawain ng mortal na mundo? Tanong ni Jules, medyo nagulat siya. Tama. Ayon sa mga nakatatanda sa Dragon Squad, kapag ang sinaunang martial arts world ay umatras sa likod ng mga eksena, kayong mga lalaki ay umatras ng husto, paliwanag ni Tyr. Bago iyon, maraming makamundong mapagkukunan ang kinokontrol ng mga pangunahing pamilya ng sinaunang martial arts. Ibinalik niyo ang mga mapagkukunang ito sa opisyal at sa mortal na mundo noong pinili ninyong lahat na umatras, tama ba ako? Gayunpaman, ang ikalawang daigdig ay nag-aalangan na gawin ito. Marami sa mga malalaking shot ng ikalawang daigdig ay kumokontrol pa rin sa maraming mahahalagang dayuhang pang-ekonomiyang buhay at mga pamilyang korporasyon. Maraming mga rehimen ng mga bansa ang naimpluwensyahan na ng kanilang kapangyarihan. Kahit na sila ay nagretiro na, sila pa rin ay magkaroon ng mga pinansyal na paraan upang destabilize ang isang bansa. Ang disbentahan ng pamamaraang ito ay ang pag-unlad ng martial arts sa Second World ay malayo sa likod ng sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Well, ikaw ay nasa kalahati lamang, sabi ni Jules. Bakit mo naman nasabi? Naguguluhan si Tyr. Ito ay talagang tulad ng paraan na inilagay mo ito sa simula, paliwanag ni Jules. Handang isuko ng sinaunang martial arts world ang mga kapangyarihang iyon sa mortal na mundo noong panahong iyon. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang lahat ay nagsilbi bilang mga makabayang residente ng Celestial Empire. Ang mga Creed ay nakipag-usap sa mga opisyal sa loob ng mahabang panahon, sa puntong iyon.
Dahil sa pakiramdam ng pambansang karangalan, sa kalaunan ay pumayag ang mga kredo na ibigay ang ating kapangyarihan sa opisyal. Ang ating bansa ay nasa isang ganap na gulo, at mayroong 1,000 mga isyu na dapat lutesin. Tanging sa mga pondong ito ay maaaring patuloy na mapaunlad ng pamahalaan ng bansa at makamit ang kasalukuyang antas ng kaunlaran. Noong panahong iyon, iba ang sitwasyon sa ibang bansa, at iba rin ang kanilang iniisip. Sa huli, hindi nila binitiwan ang kanilang mga karapatan sa mortal na mundo. Gayunpaman, halos 1 siglo na ang nakalipas, at ang kasalukuyang layout ay hindi nakasabay nito, hindi dahil sa ating martial arts accomplishments ang dahilan ng pagkatakot sa atin ng buong Second World. Anong ibig mong sabihin? Biglang naging interesado si Tyr. Pati si Olympia sa tabi niya ay napalingon din. Dahil ang sinaunang martial arts world ng Celestial Empire ay hindi nakikialam sa mga domestic affairs, ay hindi nangangahulugan na hindi tayo nakikialam sa mga internasyonal na gawain ng mga dayuhang bansa. Tumawa si Jules. Sa una ay nahuhumaling tayo sa martial arts, ngunit kapag ang ating mga kasanayan ay umunlad sa isang tiyak na punto, ito ay babalik sa orihinal nitong estado. Kaya, ang anino ng sinaunang martial arts world ay makikita sa buong Second World sa ibang bansa. Kabanata 1688. The Killers. Nalanghap ni Tyr ang malamig na hangin. Ang sinaunang martial arts world ay napakalaki, patuloy ni Jules. Ang dahilan kung bakit hindi lang dahil sa creeds, kundi dahil din sa iba't ibang reclusive clans at sects. Bawat pamilya ay magkakaugnay sa isa't isa, at lahat ng uri ng talento ay nagkukross ng landas sa iba't ibang larangan ng sinaunang martial arts. Ang ikalawang daigdig sa ibang bansa ay mas malaki pa sa laki. Dahil dito, ang ating mga tao ay hindi nakikialam sa mortal na mundo sa kanilang sarili, ngunit maraming puwersa ng ikalawang daigdig sa ibang bansa ang may kinalaman sa atin. Ang ikalawang daigdig sa ibang bansa ay kumokontrol sa maraming linya ng buhay sa mundo habang kontrolado din natin ang mga pamilya ng ikalawang mundo. Ang dahilan kung bakit ang mga dakilang pamilya ng ikalawang daigdig ay natatakot sa atin ay hindi lamang dahil sa lakas ng ating martial arts. Ito ay dahil marami sa atin ang may kontrol sa kanilang bansa. Kung isang araw, ang ikalawang daigdig at ang sinaunang martial arts world ay magkaroon ng hidwaan at sumiklab ang digmaan sa pagitan natin, matutuklasan nila na marami sa kanilang mga kapantay ang ating mga taga-suporta. Biglang nakuha ni Tyr ang buong larawan. Marahil ay mababaw lamang ang sinabi sa kanya ni Silas noon. Ang mga creed na ito ay maaaring mukhang pangkaraniwan sa ibabaw, ngunit ang kanilang pundasyon ay hindi nagbago pagkatapos ng 100 o kahit ilang daang taon ng pag-unlad. Sa katunayan, sila ay mas nakakatakot kaysa sa nakaraan. Ang isang dayuhang mega corporation ay maaaring kontrolado ng isang pamilya sa Second World, ngunit ang pamilyang iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng creeds of the Celestial Empire behind the scenes. Ang lahat ng impormasyong ito ay itinago sa likod ng mga eksena. Sino ang utak ng larong ito ng chess? Malamang na walang nakakaalam nito. Kunin halimbawa ang pamilyang White. Mayroon lamang silang 2 o 300 taon ng pamana at kontrolado lamang ang lugar sa paanan ng Misty Slope sa ibabaw. Ngunit ilang henerasyon ang lumaki sa pamilyang White. Ang angkan ay may malaking bilang ng mga collateral na kamag-anak ngayon, ang ilan sa kanila ay naging mga pinuno sa iba pang mga sinaunang martial arts na organisasyon. Ang iba ay namamahala ng mga internasyonal na megakorporasyon. Gaano kitikot kung ang mga puwersang ito ay magsama-sama? Ang lahat ng mga bagay na ipinakita sa mundo ng mga creed ng sinaunang martial arts ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Marahil ang pamilyang iyon lang ang nakakaalam kung ano ang isang nakakatakot na pamana sa ilalim ng ibabaw ng malaking bato ng yelo. Narinig ko na pinutol ng organisasyon mo ang lahat ng ugnayan sa mortal na mundo nang bumalik kayo sa Celestial Empire. Tanong ni Jules. Tama ka. Tumango si Tyr. Sa tingin mo ba ito ang tamang gawin? Ipinikit ni Jules ang kanyang mga mata. Kung gusto mong maging isang mangangalakal, kailangan mong magkaroon ng lakas upang gawin ito, sagot ni Tyr habang siya ay namumungay. Ang aking organisasyon ay kulang sa kakayahan, at ang mga ugnayan ng mortal na mundo ay nagpapahirap sa amin na paunlarin ang aming mga kasanayan. Hanggat patuloy kaming sumusulong ng buong puso, kapag kami ay naging tunay na matatag, magiging madaling bawiin ang aming paghihirap. Well, I'm glad that you get the idea.
Mas mapapabilis daw ng paghahanda ang takbo ng trabaho. Tumawa si Julius. Kapag ikaw ay tunay na makapangyarihan, malalaman mo na ang mga tinatawag na puwersa sa mortal na mundo ay wala lamang sa iyong paningin. Hindi mo na kailangang gawin ito sa iyong sarili kung nais mong makakuha ng isang bagay. Ito ay ihahatid sa iyong doorstep ng iba't ibang puwersa sa lahat ng dako. Thank you, Senior White, for clearing my doubt, sabi ni Tyr kay Jules, sabay kumpas ng kamay. Ang SUV ay lumabas sa highway ng Fern City sa puntong ito. Aabutin pa ng 10 minuto bago sila makapasok sa lungsod. Medyo malamig sa labas. Pero mainit sa loob ng sasakyan, ngunit medyo barado ang hangin sa loob pagkatapos ng mahabang panahon dahil sa saradong kapaligiran. Binuksan ni Etor ang bintana, sabik na makalanghap ng sariwang hangin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya sa mga sandaling ito. Ihinto mo ang sasakyan. Biglang sumigaw si Etor. Mabilis na nag-react ang driver sa pamamagitan ng paghampas sa preno. Nang huminto ang sasakyan, binuksan ni Etor ang pinto. Pagkatapos, mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Nakatayo siya sa harap ng sasakyan, ang kanyang mabangis na tingin ay nagmamasid sa paligid. Sumimangot din si Tyr at ang iba pang nasa sasakyan. Naramdaman na ni Tyr ang nakamamatay na aura bilang isang manlalaban ng transformation, at dumiretso ito sa kanila. May mga taong gustong pumatay dyan. Tanong ni Tyr, nandito ba sila para kay Ollie? Nagdilim agad ang ekspresyon ni Jules. Lumabas ka sa kotse. Sabay-sabay na binuksan ng lahat ng nasa sasakyan ang pinto, at lumabas ng sasakyan ng mabilis hanggat maaari. Pagkababa ni Jules sa sasakyan, sumugod ng 8 metro sa harapan. Medyo mabilis ang mga reaksyon ni Tyr at Olympias. Mabilis din silang lumabas. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi. Isang bala ang sumabog sa tangke ng gasolina ng sasakyan bago tumunog ang putok ng baril. Sa isang iglap, sumabog ang buong sasakyan at sumabog sa hangin. Maayos naman ang kalagayan ni Tyr at Jules, ngunit hindi ibinahagi ng driver ng sasakyan ang kanilang magandang kapalaran. Ang pagsabog ay tumapon sa driver sa hangin, na malubhang nasugatan ang kanyang likod. Paglipag niya, duguan ang likod niya, at umungol siya na may masakit na ekspresyon. Win, okay ka lang. Nagmamadaling tinungo ni Jules ang driver, namumula ang nag-aalala niyang mukha sa nakakatakot na galit. Ayos lang ako, Master Jules. Sa sobrang sakit ng driver ay napasinghap siya ng matalim. Gayunpaman, nanatili siyang nakangiti kay Jules, na para bang ayaw niyang masyadong nag-aalala si Jules sa kanya. Naiintindihan ni Tyr ang karakter ni Jules batay sa kung paano niya tinatrato ang iba sa puntong ito. Kahit driver at subordinate lang si Win, may respeto siya sa iba. Itinuring din siya ng mga subordinate na iyon bilang kanilang pinuno. Siya ay may kakayahang manalo sa puso ng mga tao, na isang pangunahing plus sa aklat ni Tyr. Sa kabila ng mga sugat na natamo niya, hindi nanganganib ang buhay ng driver. Dahil sa kaso, gamaan ang loob ni Jules. Biglang, isang malaking grupo ng mga killer na nakasuot ng itim na may mga talam ang sumugod sa kanilang paligid. Mayroong ilang dosina sa kanila, lahat ay nakasuot ng itim at nakasuot ng maskara sa kanilang mga mukha. Imposibleng sabihin kung sino sila sa dilim. Mabilis silang kumilos, at ang kanilang mga porma ay matulin at maliksi din. Wala sa kanila ang mukhang ordinaryong mamamatay tao. Master Jules, damaykit ka sa tabi ko sa lahat ng oras. Mahigpit na hinawakan ni Etor ang talam sa kanyang kamay. Itinuon niya ang kanyang tingin sa mga nakaitim na gustong pumatay na sumusugod sa kanya. Lumalabas na sa kanyang katawan ang pagpatay na layunin ni Etor. Boom! Ang talam sa kamay ni Etor ay nakalas na sa lead killer nang dumating ito bago si Etor at ang iba pa. Isang kislap ng isang nangingibabaw na talam ang bumagsak mula sa langit. Agad nitong pinatay ang ilang mga asasin at itinumba sila sa isang pool ng dugo. Nang makita ang tagpong ito, lihim na nagulat si Tyr. Ang kapangyarihan ng espada ni Etor ay hindi mas mababa kaysa sa naranasan niya. Sa kasamaang palad, ang mga mamamatay na pag-atake ay mas mapagpasyahan at nangingibabaw. Ang bawat dominante at malakas na pag-atake na nagmula sa kanilang talam ay nagbigay ng impresyon sa mga tao na nilalayo nilang pumatay. Si Etor ay walang alinlangan na isang nangungunang manlalaban. Nakatuntong na siya sa transformation realm. Kahit si Tyr ay hindi makita ang kanyang tunay na kapangyarihan.
May mga mamamatay tao na patuloy na umaatake sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ni Tyr at ng iba pa kung sino ang target nitong grupo ng mga killer. Nilalayon ba nila ang Olympias? Kabanata 1689. Nasaktan si Jules. Ito ay isang posibilidad. Maraming miyembro ng pamilyang White ang ayaw na iuwi ni Jules sa Olympias. Ang mga pumatay na sumugod kay Tyr ay kinubkob siya sa oras na ito. Nasa isang kamay ni Tyr ang armor dagger at salit-salit na ginamit ang bawat kamay para palabasan ang kanyang pag-atake. Ang mga assassin na iyon ay hindi makalapit kay Tyr dahil sa kanyang makapangyarihang kakayahan. Limitado ang lakas ng labanan ni Olympias dahil sa kanyang kadalubhasaan sa thermal weapons. Para sa iba't ibang dahilan, hindi siya nagdala ng anumang thermal weapon sa pamilyang White. Dahil dito, labis siyang nagdusa ng mapilitan siyang palayasin ang mga pumatay ng mag-isa. Kahit na ang kanyang lakas ay umasa sa sandata, bilang isa sa 5 hari ng Regal Palace, si Olympias ay hindi isang mandirigma na madaling tapusin ng mga mamamatay na iyon. Hinawakan niya ang isang mamamatay tao at direktang kinagat ang leeg nito. Pagkatapos, kinuha niya ang talon mula sa kamay ng pumatay at marahas na tinadtad ang isa pang mamamatay. Ang mabangis na pag-atake na iyon ay sapat na para makaahon siya. Agad namang nakatalikod sina Olympias at Tyr. Pinipigilan nito ang mga pumatay na makalapit sa kanila. Hindi malinaw kung sino ang nagpadala ng assassination squad na ito. Dahil halos lahat sa kanila ay transcendent warriors, posible lamang na ang may kasalanan ay mula sa isang dakilang pamilya ng sinaunang martial arts world o creed upang magkaroon ng kakayahang magpadala ng napakaraming transcendent ng sabay-sabay. Si Etor naman ay nagpatuloy sa pagwagayway ng kanyang talam. Ang mga pumatay na ito ay hindi na makalapit sa kanila dahil sa kanyang proteksyon. Sa kabila ng pagiging transcendent, sila ay mahina sa harap ng transformation powerhouse. Kung paanong inakala ni Tyr at ng iba pa na mahihina ang mga pumatay na ito, isang nakakatakot na puwersa ang sumugod sa kanila mula sa kabilang direksyon. Sa madilim na liwanag, isang figure ang sumugod sa harap ni Tyr at sinuntok siya ng suntok. Mabangis na hinarang ni Tyr ang pag-ataking iyon gamit ang armor dagger. Pagkatapos noon, napilitan siyang umatras ng ilang hakbang bilang resulta ng napakalaking puwersa. Isang pagbabago. Ang puso ni Tyr ay nagsimulang kumabog ng marahas sa labas ng asol. Bago pa man siya kumalma ay may isa pang figurang sumugod sa kanya. Ang isang ito ay nagtataglay din ng nakakatakot na lakas. Ibang pagbabago. Natigilan si Tyr. Bakit lumitaw ang dalawang mandirigma ng transformation ng sabay? Natrap agad si Tyr habang inatake siya ng dalawang ito mula sa lahat ng panig. Kasabay nito, inatake si Etor ng dalawang mandirigma ng transformation sa kabilang panig, na naging kabuoang 4 na mandirigma ng transformation mula sa pangkat ng mga killer. Ang ganoong lineup ay sapat na upang maramdaman ng mga tao na gumagapang ang kanilang mga anit sa takot. Hindi ba natural sa mga tao na magtaka kung sino ang may napakalaking kapangyarihan sa sinaunang martial arts world? Ang utak ay may kakayahang gumamit ng napakaraming kapangyarihan na kaya niyang tambangan sila ng 4 na powerhouse ng transformation ng sabay. Halos may tiyak na sagot sa kanilang mga puso sina Tyr at Jules sa puntong ito. Sina Tyr at Etor ay na-corner ng tig-iisang transformation fighters, habang sina Jules at Olympias ay pinalibutan ng mas maraming assassin kaagad. Biglang naglabas ng talim ang isa sa mga makapangyarihang mamamatay at naglunsad ng pag-atake sa kanila. Sa kalaunan ay pinalayas ni Olympias ang lalaking iyon. Sinalakay sila ng isa pang mamamatay mula sa likuran at nilaslas ang kanyang talon patungo kay Olympias bago siya gumawa ng susunod na hakbang. Mag-ingat ka, Ali. Sa oras na ito, si Jules ay hindi malayo sa Olympias. Nang makitang may umaatake kay Olympias mula sa likuran, agad na sumugod si Jules patungo sa kanya. Kinuha ni Jules ang pag-ataking iyon para kay Olympias, naramdaman ang paghuhukay ng talon sa kanyang balikat. Tito Jules. Nang lumingon si Olympias, sumigaw siya nang malakas nang makita niya ang eksena. Sa kabilang banda, nagalit si Etor nang matuklasan niyang nasaktan si Jules. Sa ilang segundong iyon ay parang bumubulusok ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang katawan. Direkta niyang pinilit ang dalawang mandirigma ng transformation na umatras. Sweeping Army. Mabangis na pag-atake ang sabay-sabay ni Tyr.
Pinakawalan niya ang pinakahuling hakbang na pinilit na tumakas ang dalawang powerhouse ng transformation. Ang nakakatakot na ningning ng kanyang talon ay nasugatan pa ang isa sa mga manlalaban ng transformation. Sabay-sabay na sumugod ang dalawang iyon sa Olympias at Jules, ngunit sa tuwing may lumalapit na mamamatay sa kanila, papatayin sila ni Natir at Olympias. Umalis. May posibilidad na maaaring napagtanto ng mga mamamatay na iyon ang agwat ng kapangyarihan sa labanan sa pagitan nila at ni Tyr sa puntong ito. Maaaring may iba pang dahilan para sa kanilang biglaang pag-urong. Ang nakitang nasugatan si Jules ay labis na ikinagalit ni Etor. Hinabol niya ang mga killer na may hawak na talam. Naabutan niya ang killer na iyon na naglaslas ng talam kay Jules kanina lang. Pagkatapos ay nilaslas niya sa kalahati ang buong katawan ng lalaking iyon nang walang sinasabi. Marami sa mga pumatay sa kanyang kalapit na lugar ang natakot matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanilang kasama. Kung magpapasya si Etor na maging walang awa, papatayin niya ang sinumang humahadlang sa kanya. Alinman sa mga transformation killer na iyon ay nakaramdam ng kaunting takot sa kanilang mga puso, o ayaw nilang mamatay dito. Maya-maya, sunod-sunod na silang umatras. Gusto pa sana silang habulin ni Etor, pero sumigaw si Jules sa likod niya, "Etor, stop chasing them." Huminto si Etor sa puntong ito. Tumalikod siya at sabay balik kay Jules. Nag-aalalang tanong niya, "Master Jules, okay ka lang?" Napakalalim ng sugat na iyon kaya malabo na nakikita ng lahat ang mga buto ni Jules sa pamamagitan ng laman at dugo. May bahid ng dugo sa itaas na katawan ni Jules. Ito ay isang nakakagulat na tanawin upang pagmasdan. Walang bigi. Ikinaway ni Jules ang kanyang kamay. Taglay niya ang mga katangian ng isang tunay na lalaki. Sa kabila ng kanyang malalim na sugat, napanatili niya ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. "Tito Jules, kinuha mo itong atake para sa akin," medyo kinakabahang sabi ni Olympias. "Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Nasaksak lang ako, so I'm not exactly dying. What are you so worried about?" Pinandilatan ni Jules si Olympias bago nagtanong, "May nag-abiso ba sa inyo sa bahay?" "Oo. Nagsindi ng sigarilyo ang driver doon. Katatapos lang niyang tumawag sa telepono. Ang kanyang likod ay pinapatay siya sa oras na ito, ngunit hindi ito nagbabanta sa buhay." "Sino ang nagpadala ng mga pumatay?" He asked in a low tone, for transformations are sent at the same time. Kumbaga, hindi naman dapat masyadong maraming tao na ganoon kalakas ang background, di ba? Nagsimula nang maglakad si Etor patungo sa isang sugatang mamamatay tao na nakahandusay sa lupa sa puntong ito. "Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito?" Hiling niya habang inilalabas ang kanyang talon at inilagay sa tabi ng leeg ng mamamatay tao. Gayunpaman, hindi sumagot ang pumatay na iyon. Bahagya siyang kumagat sa isang bagay at saka umagos ang itim na dugo sa bibig niya. Sumimangot si Etor at mabilis na ibinoka ang bibig ng pumatay upang kumpirmahin na ang lason ang pumatay sa kanya. Matapang ang lalaking ito. Malamig na bumantong hininga si Etor, pagkatapos ay tumalikod upang harapin ang iba pang sugatang mga mamamatay tao sa paligid. "Hindi namin sasabihin sa iyo," sabi nila, na may determinadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. /// Walang sabi-sabi, ilang beses na sunod-sunod na nilaslas ni Etor. Napatay agad ang mga mamamatay tao na humihinga pa sa pinangyarihan. Sa malamig na ekspresyon, iniwas ni Etor ang kanyang talon at sinabing, "Wala akong balak na hayaan kayong lahat na magsalita." Naglakad siya pabalik kay Jules. Una, pinunit niya ang sarili niyang mga damit sa mga piraso ng tela para malagyan siya ng benda. Pagkatapos, sinabi niya, "Master Jules, kahit na wala silang sinabi, alam ko kung sino ang nagpadala sa mga taong ito." Masyadong lumayo ang taong ito sa pambubuli sa iba. Duguan ang mga mata ni Etor. Hindi niya kinasusuklaman ang mga killer na iyon. Nainis lang siya dahil nasugatan si Jules. Kabanata 1690. No need to budge. Etor, hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparerekan na walang tiyak na ebidensya. Seryosong babala ni Jules. Nagpalitan ng tingin sina Tyr at Olympia sa gilid. Halos maisip na nila kung sino ang utak mula sa bibig ni Etor sa puntong ito. Makalipas ang halos 20 minuto, isang hanay ng mga convoy ang dumaan patungo sa kanila.
Nang huminto ang mga convoy, maraming tao, kabilang ang ilang mga medics, ang nagmamadaling bumaba mula sa mga sasakyan. Lahat sila ay miyembro ng pamilyang White at mga tagasunod ni Jules. Ang pangalan ng pinuno ay Quent White. Siya ay nagmula sa collateral lineage ng White family. Kahit na hindi siya isa sa mga pangunahing miyembro ng pamilyang White, ang kanyang lahi ay nagkaroon din ng malaking impluensya. Kinokontrol nito ang The Bulwark, isang medium-sized na organisasyon sa sinaunang martial arts world. Si Quent ay isang transformation sa kanyang sariling karapatan. Hindi siya karaniwang nakatira sa mansyon ng pamilyang White, ngunit nang magkasakit ng malubha ang matanda, bumalik siya upang magluksa para sa kanya. Master Jules, gaano ba kalala ang sugat mo? Agad namang lumapit si Quent kay Jules pagkababa ng sasakyan. Bagamat nalagyan ng benda ang sugat ni Jules noon, patuloy pa rin ang pagbuhos ng dugo mula rito, na medyo nakakakilabot na eksenang panoorin. I'm fine. Dalhin mo si Win sa ospital, sabi ni Jules sabay wave ng kamay. Maaari kayong sumunod sa akin pauwi. Master Jules, bakit hindi ka pumunta sa ospital para tingnan din? Nag-aalalang udyok ni Quent. Bakit ako pupunta sa ospital para sa minor injury na ito? Tanong ni Jules na umiling. Kailan naging ganito ako karupok? Lumingon si Jules at tumingin kay Olympias at Tyr pagkatapos nun. I'm sorry. Nakakahiya. Aniya, na may tono ng paghingi ng tawad sa boses. I can't believe this kind of thing actually happened before we even walked through the door. Nagkibit balikat si Tyr, na nagpapahiwatig na palaging nangyayari ang ganitong bagay. Si Olympias naman ay nakonsensya pa rin sa nangyari kay Jules. Siya nga ang kumuha ng talon bilang kahalili niya. Itong mga killer ay pinadala ni Uncle Ansel, tama ba? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay inilabas ni Olympias ang pangalan ni Ansel. Ollie, we shouldn't talk nonsense. Let alone speculate, mataimtim na sabi ni Jules. Ang ating pamilya ay gumawa ng maraming mga kaaway sa sinaunang martial arts world bilang ang Creed of the Celestial Empire. Maraming tao ang gustong pumatay sa amin. Halos 20 taon na. Ngumisi si Olympias. Hindi naman gaanong nagbago ang pagkatao mo. Bumalik ang grupo sa kotse at nagtungo sa pamilyang White sa paanan ng Misty Slopes. Pagbalik ng convoy sa mansyon, halos alas 7 na ng gabi. Dumiretso ang barkada sa bahay ni Jules. Nakipag-ugnayan na siya sa kanyang pamilya ng mas maaga, na hinihiling sa kanila na maghanda ng hapunan at ayusin ang mga matutuluyan para kina Tyr at Olympias. Kinailangang kanselahin ang paunang piging dahil sa injury ni Jules. Pinabalik ng ibang mga tao sa residence sina Tyr at Olympias sa kanilang inayos na tirahan para sa isang magandang pahinga pagkatapos nilang matapos ang kanilang meal. Ito ay isang mapayapa at magandang looban. Sina Tyr at Olympias ay nagbahagi ng parehong patio ngunit nakatira sa magkahiwalay na silid. Ang buwan ay kumikinang ng maliwanag sa kalangitan sa gabi, na may ilang mga bituin na nagpapalamuti sa kalangitan. Ito ay isang malamig na gabi ng taglamig. Nakatayo si Olympias sa bakuran, nakatingin sa bakod sa harap niya sa direksyong timog silangan. Lumapit si Tyr sa likod. Hindi niya maiwasang mapansin na tulala si Olympias sa direksyong timog silangan. Hindi maiwasang magtaka si Tyr, anong tinitingin-tingin mo? Boss! Lumingon si Olympias at pilit na ngumiti kay Tyr. Tinuro niya ang isa sa mga gusali sa timog silangan at sinabing, matatagpuan sa lugar na iyon ang Silverwood Villa. Ito ang dating tahanan ko. Oha! Sagot naman ni Tyr. Naiintindihan niya ang mood ni Olympias noon. Ganoon din ang naramdaman niya nang bumalik siya sa pamilya Summers noon. Kapag tinitigan ni Tyr ang bakuran kung saan naninirahan ang tatlong pamilya, naaalala niya ang lahat ng nangyari doon. Ang musika ay natapos na, at ang mga tao ay nawala. Relax ka lang. Napabuntong hininga si Tyr. Matagal ko na itong tinapos, nakangiting sagot ni Olympias. Ang Regal Palace ay ngayon ang aking tunay na tahanan. Ollie, gusto ng pamilya mo na umuwi ka this time, nakangiting dagdag ni Tyr. Natatakot ako na ito ay mas komplikado kaysa sa isang pagbisita lamang sa iyong namamatay na lolo. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Olympias at sumagot, ang mga Creed ay katulad ng isang palasyo, kung saan ang kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa ugnayan ng pamilya sa korte. Gusto ni Lolo na ipasa ang patriarchal na posisyon sa aking ama noong siya ay nasa mabuting kalusugan, ngunit napakaraming nangyari.
Simula noon, wala nang kapayapaan dito ngayong may sakit si Lolo at malapit ng mamatay. Patuloy ni Tyr, naka-encounter na tayo ng mga assassin ngayon. Natatakot ako na hindi na lang ito matatapos ng ganito. Hindi magiging mapayapang gabi. Nagkwentuhan sila habang sabay silang nakatingin sa labas. Boss, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin kapag nagsimula ang bagong gulo mamaya? Ngumiti si Tyr at sumagot, this is the White family's own internal battle. Wala itong kinalaman sa atin. Magpahinga ka ng magandang gabi at puntahan mo ang iyong lolo sa pinakamabuting kalagayan mo bukas ng madaling araw. Kasabay nito, sa pag-aaral ni Ansel. Gabi na noon, ngunit nanatili pa rin si Ansel sa pag-aaral para magbasa. Ang pinakahinamak niya sa buong buhay niya ay ang pagbabasa. Kamakailan lamang ay nakaramdam siya ng sama ng loob at tila hindi napigilan ang emosyon sa kanyang puso, kaya napilitan siyang manatili sa pag-aaral at magbasa ng libro para magambala ang kanyang sarili. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng study room. Pumasok si Benoit sa pinto na may pangit na ekspresyon sa mukha. Benoit, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ansel sabay lapag ng libro sa kamay na nakakunot ang noo. Ano ang pumipigil sa iyo na makatulog? Ansel, hindi mo ba alam kung bakit ako nandito? Anong ibig mong sabihin dyan? Napalitan ng pagkalito ang ekspresyon ni Ansel. Naguguluhan ka ba talaga, o nagkukunwari kang nalilito? Nakakunot ang noo ni Benoit habang pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang kuya. Ano? Tumayo si Ansel at sinabing, alam mo, prangka akong tao. Huwag kang magpapatalo kapag nagsasalita ka. Ano ang ibig mong sabihin? Bilasan mo at ipaliwanag mo sa akin. Ipinaliwanag ni Benoit, ngayon, nang ibalik ni Jules si Olympia sa kanyang angkan, tinambangan siya ng mga assassin. Lahat sila ay pambihirang mga marksman, na may 4 na partikular na makapangyarihang transformation sa squad. Ginawa mo ba ito, kuya? Alam mo ba na nasaktan si Jules? Nakatanggap siya ng isang slash, ngunit ito ay isang maliit na pinsala lamang. Anong pinagsasabi mo? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ansel. Sino ang nagpadala ng mga mamamatay tao? Ansel, 2 lang tayo dito, sabi ni Benoit habang nakatingin sa kapatid na may hinala. May dahilan ba para ipagpatuloy mo ang paglalaro mo? Ikaw ba ang nag-deploy ng mga assassin na ito? Ano ito? Nagalit kaagad si Ansel, Benoit, anong pinagsasabi mo? How could El send killers to assassinate Jules and Olympias? Do you take me as a malupit?